God's condition for restoration. So ano pa ang tinuturo sa atin? Para ito yung condition para mapanumbalik. Ito yung sincere prayer and dependence. Ibig sabihin, ito yung taos-pusong panalangin at pagtitiwala. Nais ng Diyos na hanapin natin siya ng taimtim sa panalangin. Hindi lamang para sa pagpapala, kundi ito ay sa pagbabago. So ang panalangin ay nagpapakita na tayo ay umaasa lamang sa Kanya at hindi sa ating sarili. So kaya nga sinasabi niya sa Jeremiah 33 verse 3, "Call to me and I will answer you and show you great and mighty things." So ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na tumawag tayo sa Kanya at sasagutin niya tayo. Ito yung pangako at pagpapakita siya ng dakilang kapangyarihang bagay na hindi natin nalalaman. So ito yung sinasabi na mapagkakatiwalaang komunikasyon para sa Panginoon. Kapag tayo tumawag ka sa akin, nais ng Diyos na abutin natin siya sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng Biblia, at tayo'y sasagutin niya. Sabi niya, nangako siya na hindi lang siya makikinig, kundi tutugon siya kung ano yung ating mga pangangailangan. Amen? So kaya nga ito'y sinasabi na ipinapakita sa atin ang mga dakilang kapangyarihan ng mga bagay na hindi natin nalalaman. So nais ng Diyos na ihayag ang kanyang ministeryo, patnubay at mga pagpapala na lampas ng pangunawa ng tao. So kaya nga't mahalaga na tayo ay manampalataya sa salita ng Diyos sapagkat ito yung pagpapanumbalik tulad ng ating mga pagpapanumbalik ng kalusugan, ang requirements ng Panginoon, walang gastos. Dahil nasa salita lamang niya. Ang nasa salita niya kapag gusto natin na manumbalik, restoration ng kalusugan, healing, kailangan natin na maniwala sa salita ng Diyos. Pag nilayan ng salita ng Diyos, tayo ay, sabi niya sa banal na kasulatan na dapat maniwala tayo sa kanyang salita at manampalataya, manalangin ng may pag-asa at magtiwala lamang sa Diyos dahil may higit pa sa naiisip natin. Kaya nga bilang mga mananampalataya, maniwala tayo sa banal na pananaw at mga tagumpay ay makukuha lamang sa pamamagitan ng taimtim na pagpapakumbaba sa pamamagitan ng panalangin. So kaya nga lagi natin isipin ang pagpapagaling, pagpapanumbalik, ito yung kondisyon na dapat maniwala tayo sa salita ng Diyos at pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, manalangin at tayo ay magpasalamat. So ito yung sinasabi sa banal na kasulatan, kaya sinasabi niya sa Colossians chapter 4 verse 2, "Devote yourself to prayer, being watchful and thankful." So ito yung sinasabi na dapat continue in prayer. Lagi tayong mananalangin, kaya nga sinasabi, prayer without ceasing, ibig sabihin, patuloy tayo nananalangin sa bawat aspeto ng ating buhay, na manatili tayong matyaga. Ang panalangin ay hindi lamang paminsan-minsan. Kung kailan lang natin maalala, ito'y lagi-lagi, dapat patuloy, consistent tayong nananalangin. So, dapat tayo ay maging alerto sapagkat, sabi niya rito, watchful and thankful. Maging alerto tayo, mapagbantay, at spiritual na gising habang ikaw ay nananalangin, na nananatiling sensitibo sa kung ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. So, dapat tayo ay magpasalamat ng may pasasalamat na hinahayaan ang pasasalamat ay maging kapaligiran ng ating mga panalangin kahit na naghihintay tayo ng mga sagot. So kaya nga, ito yung itinuturo sa atin na ang panalangin ay hindi isang tungkulin. Ngunit, ito yung lifeline natin sa pang-araw-araw na kondisyon ng Diyos na minarkahan ng katapatan, kamalayan at pasasalamat. So kaya nga ito yung God's condition for restoration.
So ito yung sinasabi na tayo bilang mga mananampalataya sa mahirap na panahon o panahon ng paghihintay, ito ay nagpapaalala sa atin na huwag tayong sumuko sa pagdarasal, manatiling mapagbantay at mapagpasalamat. So kaya nga ito yung tulad sa halimbawa ni Daniel, so mapabasa natin yan sa Daniel. Sabi niya, Daniel 9, verse 18 expresses the heart of his petition. So ito si Daniel ay nanalangin araw-araw para sa awa ng Diyos sa kanyang mga tao. Ang kanyang buhay panalangin ay sumasalamin na malalim na pagtitiwala at humantong sa makabuluhang paghahayag at pagpapanumbalik. Kaya nga ito yung pinag-aralan ni Daniel, ang mga sinulat ni Propeta Jeremiah at natanto niya na malapit nang matapos ang 70 years pagkatapos ng mga Hudyo at Babylonia. So kaya nga dahil dito, bumalik si Daniel sa Diyos na may pag-ayuno. At ito yung sinasabi na telang sako at abo, mga tanda ng matinding pagsisisi. Kaya kapag tayo gusto natin na magsisi tayo sa lahat ng ating mga ginawa at para mapakinggan tayo ng Panginoon, dapat tayo mag-ayuno. Yung ibig sabihin, prayer and fasting. So kaya nga, para yung mga masamang espiritu, makakaalis yan sa pamamagitan ng prayer and fasting. So kaya nga mahalaga na ang panalangin ay pinagtatapat niya ang mga kasalanan ng bansa, ng sangkatauhan na kinikilala ang katwiran ng Diyos ay nagsusumamo para sa awa ng Diyos at papanumbalik ng Jerusalem at ng templo. So Daniel ay nagtuturo sa atin na ang kapangyarihan ng pagpapakumbabang panalangin. So ito yung kalagahan ng pagsisisi at pamamagitan. So kaya nga na ang Diyos ay tumutugon sa tunay na pagpapanumbalik natin para sa awa ng Diyos.